Oho! Sa paglutang ni Saldico at isinangkot na ang Pangulo sa anomalya, nalagay na ng tuluyan sa balag ng alanganin ang ating bansa. Ito po ay isang sitwasyon na pwede nating sabihin na anything can happen. Pwedeng ma-impeach si BBM at pumalit si Inday Sara. Pwedeng parehong ma-impeach si BBM at si Inday Sara at snap election na. Pwede ding magdeklara ng martial law si BBM kung pumutok ang kaguluhan. Pwedeng mapuwersang mag-resign si BBM pag bumaliktad ang militar. Pwedeng hindi sumang-ayon ng militar kay Sara at magtatag na lang sila ng junta. Hindi po talaga maganda ang ating lagay pagkatapos ng video na inilabas sa Facebook ni dating Representative Saldico. Alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. May resibo, may ebidensya, may pangalan. O yan ang deklarasyon ni Representative Saldico at yan po ay napaka-importante sapagkat sa kalagayan niya ngayon, lahat ay pwede niyang sabihin para lang sa kanyang kaligtasan. Dito nga naman sa ginagawa niya, pwede siyang maligtas dito. Imbis na magnanakaw, ang labas niya ay bigla na siyang bayani na nagpatumba ng magnanakaw na presidente. At kung siya nga ay bayani, dapat siya bigyan ng kaukulang bantayog. Bantayog mula sa mga DDS. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Bakit ngayon ka lang? Ang tawag po dyan, kantanong, kanta na tanong.
Mr. Saldico, bakit ngayon ka lang lumutang? Mahigit 3 buwan na mula nang sinusunog at iniihaw ang iyong pangalan at reputasyon. Ano ang nagpatagal sa'yo? Masyado ka bang nabisi sa pag-reduce mo? Masyado bang naging maselan ng pagdadiet mo? Seryoso po tayo. Mahaba po yung 3 buwan na pagkawala ni Saldico. Wow! Ang pinagpapalagay po natin yung panahon na wala siya dito sa Pilipinas at hindi pa siya lumulutang, siya ay naghahanap ng solusyon sa kanyang kinasangkutan. At mukhang ito na nga ang kanyang solusyon sa kanyang problema. Isangkot ang Pangulo sa anomalya. Dito nga naman, lalabas siyang bida. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Walang galang na po, pero mukhang duda ako dyan sa brown leather bag na yan. Gagamitin mong ebidensya na may minensyon na brown leather bag, siguradong galing na sa Pangulo. Tunog 46 na maleta yung mga ganyang kwento. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Yang abangan ang part 2 na mensahe na yan galing yan sa Facebook ni Saldico. Bigla po tuloy tayong nagduda. Woo! Ano yan? Strip teasing? Ano yan? Binabudget ang kwento para humaba? Parang comics may itutuloy? Ano yan? Para mag-build up ng suspense para abangan ng taong bayan? 5 minutes pa lang yung video, commercial na agad. Woo! Tinalo pa yung Batang Quiapo ni Coco Martin. Yung Batang Quiapo, 10 minutos na palabas, 15 minutos na commercial. Etong kay Saldico, 5 minutes pa lang ang palabas, 3 araw yata ang commercial. Pero seryosohin po natin ito, hindi po talaga natin masasabi sa puntong ito kung gaano katotoo ang mga paglalahad ni Saldico. Maaari pong totoo at isisilang na ang bagong bayani. Pero mag-ingat-ingat din po tayo dahil maaring hindi po totoo ang kanyang paglalahad.
Hindi pa siya kontento sa ninakaw niya sa atin, ngayon ay gusto pa tayong lokohin.